Good morning, Team Ultimax. Okay lang ba i-comment natin dyan sa comment box na thank you, Easy. Thank you, Ultimax. Thank you, Uplines. Ayan, para magsimula tayo ng may gratitude. Ayan, so comment ka dyan, comment ka. Kung ang boses ko din ay loud and clear. Ayan, so loud and clear naman. So yun, thank you so much kay Prof. Gail sa pag-host. Diba? Sobrang ganda. And syempre sa ating Master Tech na nandyan sa likod ngayon. So yun. So good morning po sa lahat ng nandito ngayon sa leadership training natin. So since leadership training to, ito yung time para i-correct tayo, ito yung time para i-remind tayo, so huwag ka nang iilag. Kapag may mga topic tayo na matatamaan ka, so okay lang yan, kasi hindi lang naman ikaw yung tinatamaan, kahit naman kami na nagtutalk is tatamaan din naman. Kasi kumbaga ito yung kailangan nating ma-refresh every month. Ayan, so siguro mag-start na ako kasi na-intro naman na ako. Ayan, so yun. Master Tech, yung ating slides, please. Alright. So, ready ka na bang ma-remind? Ready ka nang, kung ready ka na ma-remind, ma-refresh, comment ka dyan ng I am so blessed. Dyan sa chat box. Yan, yun. So, loud and clear naman yung aking boses. So, game, start na tayo. Yung topic po na na-assign sa akin ay the major attributes of leadership. So, ito yung mga kailangan mong gawin bilang isang leader. Okay, so number 1 topic. Alright, unwavering courage. So kapag ka naririnig nyo ba yung salitang unwavering courage, ano yung pumapasok sa isip nyo? Diba? Kumbaga ito yung persistence. Kumbaga kailangan, kailangan unstoppable ka. So kahit anong sabihin sa'yo ng mga mahal mo sa buhay, kasi nung time na sumali ka dito sa negosyo, may mga maririnig ka. May mga narinig ka sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kamag-anak mo. Kumbaga sinasabi nila sa'yo na nanggaling na ako dyan, hindi naman totoo yan. 'Di ba? Scam naman 'yan, papunta ka pa lang, pabalik na ako. So, may mga maririnig kang ganun sa mga taong mga mahal mo sa buhay na yung tipong inaasahan mo na makakakuha ka ng support from them. So, hindi po siya mangyayari. So, dapat since ikaw po yung nakakita ng future mo dito sa negosyo, dapat unstoppable. Sabihin mo nga dyan sa chat box, unstoppable. Dapat unstoppable ka. Okay? Sabihin mo dyan sa comment box, unstoppable. Yung tipong whatever it takes. Since ikaw yung nakakita ng vision, ikaw yung nakakita gaano kaganda yung negosyo na pinasok mo, dapat unstoppable ka. Whatever it takes, magiging successful ka. It's okay lang na makinig ka sa mga taong yon na nagsasabi kung successful sila. Diba? Kung maganda yung buhay nila, pero kung nakikita mo naman na yung buhay nila is sapat lang, kumbaga mas successful pa yung mga taong nandito sa loob ng negosyo natin, dapat mamili ka ng mga taong kakausapin mo talaga or pakikinggan mo. Okay? So, always remember yun na may mga pagdadaanan ka dito, pero dapat whatever it takes, unstoppable ka, ano man yung mangyaring sitwasyon or ano mang situation yung meron ka, dapat lagi mong tatandaan yan. Unstoppable ka. Okay? So nakikita nyo dyan sa picture, di ba? Meron dyan yung may apoy, tapos kumbaga nasunog, na-burn yung ships. Kapag pinasok mo tong negosyo na to, dapat bine-burn mo talaga lahat. Yung mga, kumbaga, dito sa picture na to, binurn talaga nila yung ships eh. Kumbaga, wala ka na dapat babalikan. Kung ano man yung profession mo before, di ba? Kung professional ka man, kung estudyante ka man, kung dating OFW ka, nag-for good ka, dapat ikaw yung tipo ng wala ka na talagang babalikan. Naalala ko merong isang OFW nagsabi na nung nag-for good siya, talagang pinunit niya yung ticket niya, 'di ba? Yung mga naging nurse nung pumasok sa negosyo, hindi na nila kinuha yung mga license nila. So dapat ganung tipo ka ng tao. Kumbaga, ito na talaga yung huling baraha mo. Na dito mo na talaga nakikita na dito ka magiging successful. Okay? So, sa mga nakakakilala po kay Alexander the Great, isa po siya sa good example. Kumbaga, nung panahon na yun, meron silang grupo sa isang military na nung panahon nila, para maging malaki yung bansa nila, para lumaki yung bansa nila, is kailangan nilang sumakop ng ibang bansa. So, nung time po ni Alexander the Great. So, nung time na yun, kumbaga yung bansang Persia noon, which is po yung Iraq at saka Iran ngayon, sinakop talaga nila yan. Nung time na yon, kasi yung grupo po ni Alexander the Great, sila yung may pinaka-high-tech na weapon pagdating sa, wait, maingay yung
Okay. So yun, pagdating po sa Pacific, no, sila yung may pinaka-high-tech na ano na sandata. Kumbaga, malakas kumbaga dahil merong pinaka high-tech na ano yung si Alexander the Great, malakas talaga yung loob niya na sumakop ng ibang bansa. Kaya lang, pagdating nila dun sa bansang Persia, hindi nila inaasahan na sobrang dami pala nilang kakalabanin. Kumbaga parang 10:100. Parang dito sa negosyo natin, di ba, sobrang daming discouragement, sobrang daming nagre-reject sa atin, pero okay lang yan. Di ba? Kumbaga, nung time na yon parang 10:100 yung kalaban nila. So, kung ikaw, yung tao ni Alexander the Great, 10 kayo ang kalaban nyo 100. Nang time na yun, nagkaroon talaga ng duda yung mga tao niya. Kaya lang, ang ginawa ni Alexander the Great is yung mga tao niya, pinaharap niya dun sa ano sa mga barko. Tapos hindi alam ng mga tao nila na may tinanim siyang bomba, then pinasabog niya talaga yung mga barko na yon. So kung ikaw yung nandun sa sitwasyon ng mga leader, ng mga tao ni Alexander the Great, wala kang ibang choice kundi dalawa lang. It's either mabuhay ka or mawala ka sa mundo. Since buhay yung kapalit, di ba? Kapag buhay yung kapalit, whatever it takes, gagawin mo talaga yung lahat para mabuhay ka. So, true enough, dahil sa ginawa po ni Alexander the Great, nanalo sila. Kasi bakit? Buhay yung kapalit. So, ganun din sa negosyo natin. 'Di ba? Kailangan malalim yung why mo. Malalim yung dahilan mo, bakit mo to gagawin, bakit mo to kailangan seryosohin. Kasi kumbaga kung mababaw lang yung ano, yung mababaw yung dahilan mo, bakit mo kailangan gawin to, may pagdaanan ka lang ng mga challenges, may pagdaanan ka lang na struggles, 'di ba? Bibigay ka na. So, kailangan dito, ano, whatever it takes. Sabihin mo dyan sa comment box, whatever it takes, magiging successful ako. Ba, whatever it takes, yun na lang. Sabihin mo dyan, whatever it takes. Diba? So, kailangan, ano ha, kailangan wala ka na talagang babalikan. Kailangan, ano, laban na. Diba? So, kailangan buo po yung loob mo. Ayan. So, nakita ko maraming mga OFW dito sa, ano, sa Zoom natin ngayon and yung mga nanonood sa live. Kung ikaw po OFW, nag-for good ka dito, dapat buo yung loob mo. Buo yung loob mo na nag-for good ka. Ako, lagi lang 3 yung question na tinatanong ko sa sarili ko kapag ako ay nagdedesisyon para malaman mo kung buo ba talaga yung loob mo. Halimbawa, OFW ka, nag-for good ka, lagi mo lang tatanungin sa sarili mo, buo ba yung loob mo? Pag nag-for good ba ako, buo ba talaga yung loob ko? Kapag ang sagot mo yes, go. 'Di ba? Makakatulong ba sa'yo? Pag ang sagot is yes, go ka. 'Di ba? Makakatulong ba sa family mo? Kapag ang sagot mo is yes, go. So, ganun ka dapat pagka nagde-desisyon ka. So, dapat buo yung loob mo. Okay? So whatever it takes, 'di ba? Kailangan buo talaga yung loob mo. Pag ginawa mo 'to from day one, dapat walang ano, kumbaga tuloy-tuloy ka hanggang sa makarating ka sa dulo, hanggang sa maging millionaire circle ka, global ambassador ka, car achiever ka, top 500, 'di ba? Travel qualifier hanggang dulo. Whatever it takes. Kasi yung makikinabang naman nito is yung family mo, yung mga mahal mo sa buhay. And kapag buo din yung loob mo, makakapag-create ka talaga ng malaking grupo. Okay? So, yun. Next topic. Ayan, self-control. Kailangan po meron kang self-discipline. Sabihin mo dyan sa comment box, self-discipline. Okay? Kumbaga, hindi mo kasi kayang makontrol yung ibang tao, pero ang kaya mong makontrol is yung sarili mo. Kasi kumbaga yung mga tao kasi ano iba-iba kasi ang attitude ng tao. Hindi naman pare-parehas ang attitude ng mga tao is si Elizabeth Pascual. Hindi naman lahat ng mga attitude ng tao is same nung kay Jovelyn. So ibig sabihin iba-iba. So ang kaya mong makontrol is yung sarili mo. Okay? So kapag ka ano pagkadating dito sa self-control, kapag ka may mga naririnig kang negative or mga bad news, so kailangan kailangan alam mo kung paano mo kokontrolin yung sarili mo. Kumbaga sabi nga nila kailangan mong yung first impulse ba yon, yung kapag ka di mo na control yung sarili mo, may narinig kang hindi maganda. Minsan kasi kapag ganun yung attitude mo na hindi mo nakokontrol yung sarili mo, nakakapagsalita ka ng hindi maganda sa mga taong nakapaligid sa'yo. Minsan, di ba, yung mga leaders mo pa na pagsasabihan mo ng hindi maganda, kasi nga, may narinig kang hindi maganda or may narinig kang negative. May nagsumbong sa'yo, tapos bigla ka na lang nagsalita. Di ba, sabi nga nila, kapag ka may hindi ka magandang sasabihin, mas magandang mag-silent ka na lang muna. Ako po, kapag ka meron akong mga naririnig na negative news, lagi kong tinatandaan yung sinasabi nila na kailangan
magka-count muna ako ng 1, 2, and 3 bago ako magsasalita. Kasi kapag ka nag-react ka kaagad, yung nabitawan mong salita, hindi mo na yun pwedeng mabawi. Nakasakit ka na ng tao. So, kailangan laging ganon. Kumbaga, 1, 2, 3, then kapag ka okay ka na, di ba, kapag kalmado ka na, then that's the time na pwede ka nang magsalita, pwede kang gumawa ng desisyon kasi makokontrol mo na yung sarili mo. Okay? Kasi kapag ka hindi mo na control yung sarili mo, na kapag bitaw ka ng hindi magandang salita, hindi ka irerespeto ng mga leaders mo, and syempre, magsasuffer talaga yung leadership mo pagdating sa grupo mo. So, kailangan control ang sarili. Okay, hindi natin kayang kontrolin yung ibang tao, ang kaya mong kontrolin is yung sarili mo. Minsan, mas magandang mag-pause ka na lang muna. Walang masama kung magsa-silent mode ka lang muna kapag hindi mo kontrolado yung sarili mo. Then kapag ka okay ka na, kapag kalmado ka na, that's the time na pwede ka nang humarap sa mga leaders mo. Kasi okay na yung decision making mo, okay na rin yung pag-iisip mo noon, then makakapagsalita ka ng maganda sa mga leaders mo. Okay? So next. Ayan. A keen sense of justice. Kumbaga, dito sa ginagawa nating negosyo, kailangan magkaroon tayo ng fairness and justice pagdating sa mga decision making natin sa grupo. Kumbaga hindi natin kasi po pwedeng tignan, pairing side ko kasi siya. Strong side ko kasi siya. So hindi po natin sila pwedeng tignan. Family members ko sila. Hindi po. Kapag ka ang ginawa mong decision making, siya kasi yung nagpapasok sa akin ng malaking pera, siya yung papaboran ko. Kapag ikaw po ay isang upline, ikaw ay isang leader, dapat po ang decision making mo ay fair. Always remember, kahit ka mag-anak mo pa yan, di ba? Kailangan fair ang decision making mo. Di ba? Kumbaga, example po sa Team Ultimax. Ang Team Ultimax po, lahat po may mga trainings po tayo na may mga bayad. Ang mga uplines po natin, lahat po yan may mga bayad. Nagbabayad din po sila, huwag kayong mag-alala. Hindi lang po kayo. Katulad po ngayon, leadership training. Ang mentor nyo, ang upline niyo nagbabayad din po. Ang MAC 13, nagbabayad din. Ang 3 lights, nagbabayad din. So, ibig sabihin, sa Team Ultimax, fairness po yung decision making na ginagawa natin. Okay? So, next. Ayan, so definiteness of decision. Merong di ba, may mga arrow, tapos may straight. So, dapat po ang isang leader hindi pa bago-bago ng desisyon. Kumbaga dapat, yung mga decision making mo, dapat may assurance yan palagi. Halimbawa, may leadership training yung grupo nyo. Porkit nagkaroon ka ng emergency, di ba, ika-cancel mo na kasi may date ka. Di ba? Yung mga tipong ganon, hindi po pwedeng ganon. Once po nag-declare ka na ng event, sa grupo mo, mapa-Zoom man yan or mapa-offline man yan, di ba? Sabi nga, tuwing on-site bet, di ba? Kahit na umuulan, kahit malakas yung ulan, whatever it takes, tinutuloy talaga ng mga uplines yung mga events natin. Kasi importante na pagdating sa decision making is firm ka talaga and definite ka. Okay? Kasi kumbaga, and kapag ka po kayo ay nagsiset po ng mga schedule sa grupo ninyo, halimbawa nagsiset kayo ng weekly meeting sa grupo niyo, dapat po fix yung schedule ng mga weekly meetings ninyo. Kasi bakit? Let's respect din po yung time. Diba? Yung oras din po ng mga leaders natin. Kasi yung mga leaders natin, nagkikreate din yan ng grupo. So, meron din yung mga time na binibigay para sa pagpapalaki ng grupo niya. So, kailangan hindi po pwedeng may Zoom event tayo, may leadership training tayo kasi magkikling po ako ng remittance, cancel muna natin. So, wala pong ganon. Unless valid talaga yung reason kung bakit ika-cancel. Okay? So, next. Ayan. So, definiteness of plan. Ayan. So, di ba, kumbaga merong may nakasakay dyan, tapos bilog, di ba? Kumbaga paikot-ikot. So, kailangan yung grupo mo, hindi yung paikot-ikot lang. Kailangan may maayos talaga na plano yung grupo mo. Kumbaga, dapat yung mga bagong join pa lang, di ba? Dapat napaplanning mo na ng maayos yan. Hindi yung pagka-join niya, bahala na siya. Hindi po ganun. So, kailangan napaplanning mo talaga ng maayos. Kumbaga, nag-goal setting mo talaga siya. Ano yung mga kailangan niyang gawin? From yung step 1, yung from day 1 ng ganito, hanggang sa makarating po yan ng masterclass, dapat alam niya. Paano siya mag-hit, paano siya magiging millionaire circle, alam niya. Ibig sabihin, meron kang plano para sa grupo mo. Diba? Kumbaga, minsan kasi ang goal lang natin is madirect lang sila, mapa-join lang sila, pero wala ka ng plano. Okay? And if ever po na meron po kayong mga dream board, sino dito yung may dream board? Comment ka dyan. Yes, ako po meron.
Diba? Kapag may dream board ka, dapat hindi ka pa bago-bago ng plano mo. Kasi iba ganito ginagawa. Ina-adjust yung goal nila. Diba? Kumbaga, hindi ko kasi ma-achieve to ngayon. Ang gagawin ko, bababaan ko. Hindi dapat ganon, di ba? Pagka ikaw po ay nag-goal, ang plano mo dapat is paano i-increase yung hataw mo. Hindi paano babawasan yung goal mo. So, iba, ginagawa nila, hindi ko siya makukuha, kaya babaguhin ko na lang yung nakalagay. So, hindi ganon. Hanggat di mo po na-achieve, yung isang bagay, dapat tuloy-tuloy mo lang, di ba? Yung plano mo, yung ginagawa mo. Okay? May natututunan ka ba? Yung sino dito yung may dream board, talagang nakastick siya sa plano niya, 'di ba? Yung goal niya this month, alam niya kung ano paano niya kukunin, hindi yung di ko nakuha ngayon upline, ibababa ko muna yung goal ko. Hindi po ganoon ha. Tataasan mo yung hataw mo, dadamihan mo yung kausap mo every day. Okay? So next. Ayan, the habit of doing more than paid for. Sabi dito, if you are willing to do more than you are paid to do, eventually you will be paid to do more than you do. Example, sa mga empleyado dito, may mga empleyado po ba dito? Comment ka dyan. Di ba? Sa mga OFW dito, yung tipong nag-OT ka na, di ba? Yung di ka nag-iisip ng kung ano man yung ibabalik sa'yo. Minsan nga, di ba, yung mga empleyado dito, usually, thank you, di ba, kapag ka nag-OT, di ba? So, ganun din sa negosyo natin. Kapag ka ikaw po ay, kumbaga, kapag nag-serve ka, dapat i-all out mo. Pure yung pag-serve mo. Kumbaga, hindi ka nag-expect na, nag-serve ako ngayon, mamaya may 1.8 ako, may 1.5 ako. Walang ganon. So, kailangan talagang, kumbaga, pure. Pusa talaga yung, kumbaga, pure yung pag-serve mo. Kasi kapag hindi po pure yung pag-serve mo, magsasuffer yung grupo mo. Magsasuffer yung buong network mo. Okay? So, kailangan ganun ka. Hindi yung, mag-serve ako ngayon. Kasi uso, hindi po ganun. Mag-serve ako ngayon kasi yung mga nag-serve, kumikita ng malaki. Hindi po ganun. Kaya po kumita ng malaki yung mga nag-serve kasi pure yung pag-serve nila. Then nakita ng creator, di ba? Nakita ng taas yung effort na ginagawa nila. Then si God, yung creator, yung magbe-bless, di ba? Yung magbibigay ng buhos-buhos na blessing sa kanya. So dapat ganun ka ha. Kasi yung iba kumbaga yung iniisip nila, makapag-serve lang ako para makilala ako. Hindi po. Pag nag-serve ka, dapat full-heartedly, dapat nandun talaga, galing talaga sa puso mo yung pag-serve mo sa grupo. Kapag sinabihan ka ng mentor mo, okay lang ba? Sino ba yung mga nandito? Okay lang ba, Fenilyn Francisco, ibibigay ko muna sa'yo to. Dapat lagi lang yes. Okay? And pag nag-serve ka, i-all out mo. Kasi makikita naman ng creator yung mga effort na ginagawa mo. Okay? So next. Ayan, sabi dito sa akin, OT, walang bayad. Kaya po ginagawa ko na. Ayan, so pleasing personality, may nakalagay dyan na good or, di ba, yung, anong tawag dyan, pass or failed. As a leader, kumbaga yung pleasing personality, ito po yung yung totality ng character mo bilang isang leader. Yung tipong dapat magaan ka kasama. Yung hindi ka plastic, hindi ka nagpapalit ng maskara mo, hindi yung fini-fake mo yung attitude mo kasi kumbaga kapag pinake mo kasi yung attitude mo dito sa pleasing personality, kumbaga yun yung totality ng character mo, mararamdaman din ng mga leaders mo. Okay, so may mga subtopic po yung pleasing personality. Ayan, so next. Ayan, the manners of shaking hands. Kumbaga, since ngayon kasi, di ba, dati kasi purely online, di naman natin siya ginagawa. Sa offline, sa on-site, ginagawa to, pero hindi na ngayon handshake. Yung tawag doon, yung ganun, fist bump ba yun? So, ganun na, yung pag-handshake. Pero po before, talaga po is, meron talaga, tinuturo talaga sa offline yung fist bump. Ayun pala, fist bump. May tinuturo talaga yung proper handshake kung paano. So, kailangan po pag nag-shake ng hands, kung may katabi ka dyan, dapat firm. Kapag ikaw po ay kumamay sa ka-business partner natin, di ba? Para talaga kasi naalala ko before, yung isa sa mga mentor namin, talagang hindi ko talaga siya makalimutan kasi grabe talaga siya kumamay. Yung tipong hindi ko siya makakalimutan kasi talagang leader type talaga yung pag-handshake niya. And kapag nag-handshake ka, dapat habang kumakamit ka sa kanya, tingin ka sa mata. Kumbaga dapat may eye-to-eye contact. Kasi kapag ang ginawa mo, nag-handshake ka, tapos palingon-lingon ka kung saan-saan, hindi ka naman po politician. Ang politician kasi ganun Pero ang isang leader,
pagka kumamayan, dapat haharap ka eye to eye, tapos minsan may pagtapik sa sa balikat para ma-feel nung kinakamayan mo yung sincerity mo and yung kumbaga yung sincerity mo and yung concern mo sa kanya. And syempre, 'di ba? It shows respect din dun sa mga leaders na nakikita natin personal. Ngayon kasi nauuso na naman yung on-site, yung offline. So, kailangan matuto tayo ng proper handshake. So, kailangan firm, look into the eye, 'di ba? Tapos mas maganda may pagtapik para ma-feel yung sincerity and yung concern natin sa kanya. And it shows respect. Okay? So next, and syempre pag kumamay dapat nag-i-smile ha, kasi baka mamaya kumakamay ka na nakasimangot ka. So number 2, clothing and posture of the body. So hindi naman po sinabi na magsuot kayo ng mga mamahaling damit, 'di ba? Habang nagsisimula, ang importante po ay presentable lang yung itsura mo, yung pananamit mo. Kasi baka mamaya may kamit ka offline tapos hindi ka nakaayos man lang. Hindi proper yung attire mo sa taong ininit mo. Okay? Kasi baka mamaya nakipag-meet ka, nakatsinelas ka, 'di ba? Eh syempre business yung ino-offer natin, paano sa atin maniniwala. So, at least lang po is hindi po titignan ano ba yung tatak ng suot mo. Walang ganon. Kailangan lang po is presentable. Okay? Maayos lang dapat yung itsura natin kapag humarap tayo sa mga prospect natin and syempre sa mga leaders natin. Ganon din po kahit po sa online. 'Di ba? Kaya nga yung mga leaders natin lagi naka-prepare. Meron talagang quote pagka kausap natin yung mga prospect natin, yung mga leaders natin, kasi kailangan maturuan natin sila na yung binibenta natin is negosyo. Okay? So next. Ayan, so voice. So kailangan po yung voice natin, hindi ito po nung bago pa lang ako, na-correct ako dito kasi po yung boses ko nung nagsisimula ako, medyo matining. So yung ganun ka bang mga leaders? So kinorek. So sabi pakinggan ko yung sarili ko, tapos harap ka sa salamin kung kaaya-aya ba yung boses mo. So unti-unti kailangan nating magbago. And dapat yung boses natin yung masarap siyang pakinggan, hindi yung lagi na lang yung boses mo, boses irritable. So kailangan kasi nagbibigay tayo ng ng good vibes. Ayan, kailangan malumanay. Ayan, thank you so much, Christopher. So, dapat ganun tayo kapag nakikipag-usap tayo. Hindi yung boses natin is, meron na ngang pay-ins yung leader mo, boses galit pa rin ikaw sa mga leaders mo. So, kailangan ipa-practice natin siya paunti-unti. Kung hindi ka sanay, unti-untiin mo hanggang sa masanay ka na. Okay? So, next. Ayan, so tactfulness. Tact is the ability to make a person see lightning without letting him feel the bolt. Ayan, so ang mga leader po, ang mga uplines ninyo, kung nakikita nyo or nararamdaman nyo kapag kinokorek ka ng mga mentors mo, halimbawa nakagawa ka ng hindi maganda, 'di ba? Yung mga mentors natin pagka tayo po ay hindi nakakagawa ng maganda, dinidate tayo ng mga mentors natin. Dinidate ka ba ng mentor mo? Kung ikaw po ay nasa offline, 'di ba? Yan dinidate. Tapos pinapakain ka muna niyan, 'di ba? Pag pinakain ka, then that's the time na pwede ka na makapagsalita. Pero make sure, kapag nag-correct ka, di ba, kailangan yung pagko-correct mo is mafe-feel niya na kinorek mo siya. Kinorek mo siya, kumbaga, na alam niya na hindi niya nauulitin yung ginawa niya and na-realize mo na may mali kang nagawa. So, kailangan ganun tayo, hindi yung, minsan kasi may mga leader na pag nagko-correct sa mga leaders, kahit po sa meeting, di ba, kinakausap, sinasabi kung ano yung pagkakamali, it's a big no-no po. Kapag nagko-correct po tayo ng mga leaders natin, ilalabas natin sila. Eh di papafeel natin na para tayo talagang mga magulang nila, doon natin sila kakausapin. Okay, hindi mo sila kailangang ipahiya. Kasi pag pinahiya mo sila, during meeting, during Zoom, malamang magkukwit yan, hindi na yan babalik. Pero kapag na-feel niya na, grabe, yung mentor ko, sobra talaga niya akong mahal. Kasi bakit? Kinukorek niya ako in a nice way. So dapat ganun tayo pag nag-correct tayo sa mga leaders natin ha. Hindi yung gusto mo lang ipakita kasi upline ka, kaya kinokorek mo na agad yung mga leaders mo during meeting pa lang. So mali po yun. So kailangan pag nag-correct tayo, maramdaman ng leaders natin na yung pagmamahal bilang isang magulang sa isang anak. Okay? So next. Ayan, sincerity of purpose. Sincerity as the best marketing approach. Kumbaga, ito yung hindi mo kayang ma-fake yung pagiging sincere mo. Marami po tayo nakakausap, lalo na ngayon, di ba, nagme-meta ads tayong lahat. Marami tayong mga nakakausap na, grabe, sa'yo ko lang na-feel, di ba?
yung sincerity na gusto mo talaga akong tulungan. So dapat ganun ka. Yung pagiging sincere mo is nandun talaga yung purpose mo. Okay? Kumbaga, mas maraming magjo-join sa'yo kapag ikaw mismo nararamdaman. Mas marami ding mga leaders mo yung magi-stay sa'yo kapag nararamdaman niya na sincere ka talagang tulungan siya. So dapat ganun ha, kasi hindi mo yan mapi-fake kahit anong gawin mo. Diba, kahit anong ikot mo dyan, kahit anong tumbling mo, kapag naramdaman ng mga leaders mo, ay, si mentor, si upline, kaya lang to nandito kasi pairing side ako eh. Kasi kikita siya sa akin 1518, so hindi ganon. So kailangan ang mapipil ng mga leaders mo, yung love mo sa kanila, kaya sila nag-i-stay. Okay? So next. Ayan, so choices of words. Words have power. Okay lang ba? Mag-comment ka ng 3 positive words dyan sa comment box. Sige nga, tignan natin kung gaano ka ka-positive, di ba? Kung paano ka mag-choice ng mga salita mo. 3 positive words na i-declare mo, di ba? Dyan sa comment box. Sige nga, tignan natin. Meron ba nag-comment? Parang hindi ko nakikita. Yan. Sige, sabi dito, I'm humble. Diba? Magsabi ka ng 3 words na magmamanifest sa'yo. Sabihin mo, I am successful, I am grateful, diba? I am beautiful, I am handsome. Sabihin mo yan. Sabihin mo lahat ng mga positive. Always remember, ikaw yung nakakaalam. Alam mo kung ano yung pipiliin mong mga salita. Ayan, I am a millionaire. So, kailangan everyday po pinapractice natin yan. Ganun ka-powerful yung words. Kapag ka nagsimula ka, nagumising ka, na bad vibes ka kaagad, buong maghapon mo, bad vibes na yan. Ang ma-attract mo, negative. Pero kapag ikaw yung tipo ng tao na puro positive lang po yung lumalabas sa bibig mo, magmamanifest yan sa action mo and sa laman ng bulsa mo. Okay? So, next. Ayan, so Poy, sino ka dito? Nandun ka ba sa bad posture or sa good posture? Ikaw ba yung tipo ng leader na kapag may problema ka, hindi man lang maramdaman ng mga leaders mo na may problem ka? Kasi nga, grabe ka talaga mag-voice. Hindi mo pinapakita sa mga leaders mo. Whatever problems you have, sa family mo man yan, di ba? Sa mga mahal mo man sa buhay yan, sa network mo man yan, dapat kapag gumarap ka sa mga leaders mo, compose ka lang palagi. Kailangan alam nila kasi ikaw yung pinagkukuhanan nila ng energy. Eh kung ikaw yung tipo ng leader na kapag ka may problem ka, yung mga leaders mo, mas down na down din kasi down ka. Hindi po ganon. Kailangan pag humarap ka sa mga leaders mo, whatever struggles you have, pag humarap ka sa kanila, poise ka, tayo ka talaga bilang isang leader kasi ang energy magmumula sa'yo. Okay? So next. Ayan, unselfishness. There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness. Thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you. Ayan. So, kumbaga, kailangan, lagi mo lang tatandaan na kung ano man yung meron ka ngayon, it's because of your leaders. Okay? Hindi po yan dahil sa'yo lang. Kasi meron kang grupo sa ilalim mo na naging katulong mo. Naalala ko to sa isa sa mga upline, sabi niya sa akin, kumbaga, ano man yung mga napagdaanan niya, lagi niya nalang iniisip na wala naman siya nito kung hindi dahil dun sa mga leaders niya. So, dapat ganun ka mag-isip. Huwag mo sasarilinin. Pag may income ka, di ba, pag nakita mo yung mga leaders mo, nagpa-meeting ka on-site, magpakain ka. Di ba? Kasi, kumbaga, kumita ka ngayon, then ibalik mo din sa source mo. Kasi ang source mo, yung mga leaders mo. Okay? Yung iba kasi, pinagdadamot. Di ba? Pag ikaw po ay ganun, at hindi ka nag-open, di ba? Kumbaga, hindi ka nag-give, hindi ka giver. Malabo din. Ang hirap din pumasok sa'yo ng blessing. Okay? So, next. Ayan, facial expressions. Tignan mo nga yung katabi mo. Nakasimangot ba yan? Lagi bang irritable yung itsura niya? Or yung aura niya, grabe sobrang positive? Ikaw ba yung tipo ng tao na yung aura mo, pagka nakita ka ng mga leaders mo, grabing excitement level na nafe-feel nila, nakikita nila yung future. Dapat ganon. Hindi yung may pay-in na nga yung leaders mo, may production na nga yung leaders mo, tapos nakasimangot ka pa din, di ba? Kailangan i-practice nating mag-smile kasi yung pag-i-smile natin, it brings joy sa mga taong nakikita natin. Di ba, malay mo, nang dahil sa smile mo, di ba, tumuloy yung leader mo. Nang dahil sa smile mo, nag-pay in sila. So, kailangan practice natin, ha? Pero huwag ka lang ngingiti sa labas nang wala namang mga tao kasi baka mamaya iba yung maisip nila sa'yo. Okay, let's practice lang pagkaharap natin yung mga leaders natin. Okay, so next.
Ayan, dominating thoughts. Sabi dyan, our minds become magnetized with the dominating thoughts we hold in our minds. And these magnets attract to us the forces, the people, the circumstances of life which harmonize with the nature of our dominating thoughts. Kung ano yung laman ng isip mo, yan din yung laman ng bulsa mo. Kung ano yung laman ng isip mo, yan din yung result mo. Kung ano yung laman ng isip mo, yan din yung mga ma-attract na mga tao sa paligid mo. So, napaka-importante na dapat sinishield mo yung mindset mo. Sinishield mo kung ano yung laman ng isip mo. Kasi pagka yan napasukan ng kahit anong negative, lahat maapektuhan. Okay? So, let's protect, let's shield yung ating mindset. Okay? So, next. Ayan, enthusiasm. So, kailangan, may nakalagay nga dyan na kailangan, sakto lang. Pag ako po nakakakita ng mga leader na yung excitement level nila, bagong join, tapos yung excitement level nila sobrang taas, tinatapik ko. Kasi bakit? Kapag ka naka-experience ng discouragement, bibigay yan kaagad, magkukwit yan kaagad. So, kailangan tatapikin natin yung mga leaders natin kapag sobrang taas na excitement level nila, dapat sakto lang, moderate lang. Kasi kapag naka-experience ng struggles, magkukwit, kumbaga mag-stop siya kaagad, di ba? Madi-discourage siya kaagad. Pero kapag sakto lang, di ba? Yung observer lang siya, yung mga tipong ganong leader, so mas okay yun. Mas lalong tumatagal sa negosyo natin. Okay, so next. Ayan, honesty. Sabi dito, honesty is the first chapter in the book of wisdom. Kumbaga sabi nga nila, kahit di ka honest sa mga tao na kapaligid mo, di ka honest sa sarili mo, merong isang tao sa taas na nakatingin kung ano yung ginagawa mo. So, lahat po ng ginagawa natin sa negosyo na to, kumbaga, let's be honest, kapag may mga leaders ka, di ba, may sukli silang ganito, sabihin mo talaga sa kanila, kung ano man yung ginagawa mo, be honest to your group. Be honest to your leaders. Okay? So, next. Ayan, grabe no, lalo tayong dumadami, 177 na. Ayan, so, magnetism. Sabi nga nila, kung sino ka, yan yung mga taong ma-attract mo. Kapag negative ka, kasi baka mamaya meron ka pang attitude na negative. Kapag ka ikaw yung tipo ng tao na ma-complain ka pa, kasi baka mamaya, kaya ka nakaka-attract, sorry mali, baka kaya ka nakaka-attract ng mga ma-complain ng mga leaders kasi ikaw mismo ma-complain ka sa upline mo. So, kailangan, kung sino yung mga taong gusto mong mamagnet, kailangan ikaw muna yon. So, kailangan talaga, babaguhin natin yung sarili natin. Kung gusto natin, puro positive lang, goal-getter yung mga leaders natin, kailangan ikaw muna yon bago mo sila mamagnet. Okay? Baka mamaya kasi, yung mga kasama mo, puro marites. Kasi baka mamaya ikaw, marites ka mismo. Kaya, baka mamaya kaya ma-complain kasi ikaw mismo, sobrang complain mo. Di mo lang sinasabi kapag kaharap mo yung mentor mo. So, kailangan, let's change talaga. Baguhin talaga natin yung sarili natin. Okay? So, next. Ayan, sympathy and understanding. Sabi dito, if there can be no sympathy, there can be no understanding. Kumbaga, as a leader, as a networker, kumbaga, hindi lang po tayo puro negosyo. Tayo po ay nanay, tatay dito, ate, kuya, di ba, kapatid sa mga leaders natin. Pag may mga pinagdadaan ng struggles yung mga leaders natin, dapat naiintindihan natin sila. Magbibigay tayo sa kanila ng sympathy. Hindi yung may pinagdadaanan na nga yung leader mo, dinown mo pa ng dinown. So, kailangan po, pag may pinagdadaanan yung mga leaders natin, iintindihin natin sila bilang isang magulang, nanay, tatay, kapatid, di ba? So, ganun talaga dapat. Hindi lang tayo mag-business partner dito kasi bakit lifetime yung negosyo natin. Lifetime tayong magkasama. So, dapat give and take lang pagdating sa negosyo. Okay? So, and lagi mong tatandaan na bilang isang magulang, di ba, bilang isang leader, tayo po ay problem solver ng mga leaders natin. Yan yung itatatak mo sa isip mo. Okay? And always remember na kailangan mong isipin na yung mga leaders mo, hindi lang sila yung source mo ng negosyo. Diba? Kung mag-iisipin mo din na sila yung magiging extension ng family mo kasi lifetime na nga tayong magkakasama. Okay? So next. Ayan, mastery of details. Sabi dito, mastery of details. Successful leadership calls for mastery of details of the leader's position. So kailangan bilang isang leader, alam mo yung do's and don'ts ng negosyo natin. Dapat marunong ka mag-OPP, marunong ka mag-present, marunong ka mag-OPP or marunong ka mag-present,
marunong kang mag-talk ng mga gantong klase ng training, marunong kang mag-organize, so dapat alam mo lahat. Yung hindi yung tipong lahat i-spoon feed sa'yo lahat. So, kailangan unti-unti mapag-aralan mo talaga yung negosyo natin. Okay? So, next. Ayan, willingness to assume full responsibility. Yung upline mo ba, yung mentor mo ba, kapag ka may failure na na-experience yung grupo mo, lagi niyang, kumbaga, tinitik niya ba yung responsibility, nag-a-assume full responsibility ba siya, or siya yung tipo ng leader na nanibisi? So, always remember po, kapag ka may victory yung leaders natin, yung grupo natin, dapat ang naka-front po is yung mga leaders natin. Lalabas lang po tayo bilang mga mentors, bilang mga uplines kapag yung grupo natin is nasa trouble. Kasi nga tayo po ay, kumaga, kailangan shadow lang tayo kapag may victory yung grupo natin. Pero kapag may problem, dapat ikaw yung nasa harapan. Hindi ka naninisi ng ibang tao. Dapat nagki-claim ka ng full responsibility dun sa nangyari. Okay? Kumbaga, kailangan isipin mo na yung mga leaders mo is anak mo. Halimbawa, nasa mall, yung anak mo, nakabasag siya ng something sa mall. Yung anak mo ba yung magbabayad? Di ba hindi naman? Ikaw pa rin naman bilang isang magulang. Di ba pagka may mga nagagawa tayong mali dito sa negosyo natin, wala naman pong ibang pinapatawag sa office kundi si Upmerl kasi siya yung magulang natin sa Team Ultimax. So, ganun yung isang leader. Kumbaga, ikaw yung tatayo talaga kapag may pinagdadaan ng struggles yung mga leaders mo sa ilalim. Okay? So, next. Yan. So, cooperation. So, napaka-importante po ng cooperation. Si Mentor Zaro po, di ba, kinreate niya po yung Team Ultimax. Si Mentor Zaro, yung power and authority po niya, binigay niya po, ay tinransfer niya po sa 3 lights. Alam niyo po ba na may 3 lights ang Team Ultimax? Ayan, yung 3 lights po na yan, si Upmerl, si UpTJ, saka ako. Then yung 3 lights po, tinransfer po yung power and authority sa Mach 13. Then si Mach 13 po, tinransfer po yung power and authority sa Head Alliances. So ganun po, ka-importante. Diba? Kumbaga yung cooperation from pinaka-grand upline natin, tinransfer sa mga Head Alliances ninyo. Kumbaga, lahat po tayo, may power tayo, lahat po tayo may say sa Team Ultimax. Kasi nga, pinapractice po natin yung salitang cooperation. Okay? And sa grupo natin, sa Team Ultimax, kumbaga hindi po mahirap lapitan yung mga mentors natin kasi pinapractice natin na lahat po tayo is belong sa Team Ultimax. Okay? So next, last topic. Ayan. So take initiative. Initiative is doing the right thing without being told. So lahat po ng gustong yumaman, dapat hindi ka na pupukpukin. Hindi ka na po pinupush ng mentor mo. Dapat meron kang pusa. Sabihin mo nga dyan sa comment box, magkukusa na ako. Okay? Kumbaga dapat may initiative ka para kunin yung mga pangarap mo. Always remember, pangarap mo po yan, hindi yan pangarap ng mentor mo. Hindi yan pangarap ng mga leaders mo, pangarap mo yan. So dapat ikaw yung gigising, ikaw yung magpupush sa sarili mo para kunin talaga yung mga pangarap mo. Mag-initiative ka talaga. Hindi yung, akala ko ba mataas yung pangarap mo? Akala ko ba gusto mo maging millionaire circle this year? Bakit patulog-tulog ka? Dapat hindi mo na yung naririnig sa mentor mo kasi ikaw dapat may kusa ka talaga para kunin yung mga pangarap mo. Kasi pag may kusa ka, ikaw din naman yung magbe-benefit niyan, hindi yung mentor mo. Okay? Ikaw mismo at yung mga mahal mo sa buhay. And alam ko, tapos na ako. Ayun, thank you so much po Team Ultimax and I hope na marami kang natutunan sa topic natin today and wag kang, kung tinamaan ka, it's okay lang kasi pati ako tinamaan. Wag kang umilag and apply mo lang po yung sinabi kanina, AAA, accept, adjust, and okay, accept, adapt, and basta yung AAA na yun. Tandaan mo lang yun, okay? And thank you so much po. God bless po everyone.